Tuloy-tuloy ang mga aktibidad sa Binondo para sa Chinese New Year. Magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Cheryl, umaga pa lang pero puno na agad ng tao at marami na rin ang naging aktibidad dito sa Binondo, Maynila para sa Chinese New Year 2025. Kaninang madaling araw, sinalubong ng Filipino-Chinese community ang Year of the Wooden Snake sa Jones Bridge. Mayroong fireworks at drone display na nagpasaya sa mga dumalo. Tuloy-tuloy na nga ang naging kasiyahan matapos niyan dahil sa mutsaring performances ang bubungad sayo dito sa Binondo. Nagpakitang gilas ang iba't ibang dance troops na tumugtog ng traditional Chinese music. Mayroon ding mga mascots at ilang mga cosplayers na nakihisa sa selebrasyon. Siyempre, Cheryl, hindi mawawala dito yung mga pampaswerteng binebenta. So dito, sa mga pagtanong-tanong ko, 35 to 50 pesos itong mga charm bracelets na ito. Kung titingnan naman natin, marami talaga nagbebenta. At dito naman sa kabila, meron sila ng mga palawit na binebenta, tsaka mga bracelets na rin. Ito, si Kuya, 3 for 100 yan. Tapos yung isa naman, 35 pesos kung isa lang naman yung bibilhin mo. Meron dito na nagbebenta rin ng mga figurines, pati na rin ng mga lucky colors. So ito yung mga binebenta dyan sa, dito sa Binondo. So ayan yung mga presyuhan ng mga Lucky Charms na meron. Kung bibili tayo ng figurines, aabot yan ng 35 pesos to 100 pesos yung pinakamalaki. So ito yon yung pinakamalaking figurine or kaya yung pan-display natin para sa ating mga bahay. Cheryl, so far napakarami na ng tao dito sa Binondo at kung makikita nga natin, ito yung simula ng Binondo Arc hanggang dito sa likod ko. Doon niya yung Binondo Church, talagang sobrang puno at napakarami nang bumibisita at ngayong oras pa lang, inaasahan pa mas maraming tao mamayang alas 2 ng hapon dahil nga meron tayong mga programa na gagawin. Sa gitna ng kasiyahan, pinapaalalahanan naman ng mga otoridad ang mga magbebenta na manatiling nasa gilid ng mga daan lamang. Para naman sa mga makikisama sa selebrasyon, siguraduhin ilagay sa ligtas na lugar ang mga mahahalagang gamit tulad ng cellphone at camera. Huwag ding pabayaan ang mga batang kasama, lalo na para sa inaasahang parada mamaya. Cheryl? Maraming salamat, Amy Atienza. Samantala, hindi pa rin pahuhuli ang Quezon City sa pag-celebrate ng Chinese New Year. Para sa update, magbabalita live si Carrie Cater. Carrie, ano-ano ang highlight ng Chinese New Year celebration dyan sa Quezon City? At ano-ano rin yung mga activities? Cheryl, alam mo malapiesta ang datingan ng selebrasyon ng Chinese New Year dito sa Banawe, Quezon City. Isang araw sa pinagmamalaki nila ay ito daw yung may pinakamalaking Chinatown. Kaya naman ang celebration nila this time, dahil weekday daw ito, ginawa nilang isang one-time pero big-time celebration. At nakikita nga natin, umaga pa lang ang dami nang nangyari. Nanguna na riyan yung pa-dance fit session nila kaninang umaga na sinundan naman ng ribbon cutting na pinangunahan mismo ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Pagkatapos niya, nagdaos din ng Lion and Dragon Dance, yung kilalang Chinese tradition na pampaswerte rin. Tapos bukod dyan, nagkaroon din ng street dance competition kung saan iba't ibang grupo ang nagpakitang gilas. Maliban sa mga performance na ito at sa iba't ibang pasabog, meron din silang pabazar dito sa kahabaan ng Del Monte Avenue hanggang sa Scout Alcaraz, kung saan maraming iba't ibang pagkain ang pwedeng pagpilian ng mga kababayan natin dito at meron ding mga binubuentang Lucky Charms at ibang pampaswerte. Mamaya marami pa silang aabangan. Nandyan yung QC Teens Talent Show mamayang hapon at nasusundan din ng Engrandeng Concert kung saan tampok naman ang ilang celebrities gaya ni Jed Madela at Kyle Etchari at magtatapos ang celebration sa isang bonggang fireworks display mamayang gabi. Cheryl? So pwede pa, Carrie, na humabol yung mga kababayan natin, lalo na holiday. Kung nalalayuan sila o taga dito lang sila sa may Quezon City, pwede dyan sa Banawe. Hanggang anong oras ulit yung activities na aasahan?
Yes, Cheryl, yan nga rin ang sabi sa atin kanina ni Belmonte sa panayam natin sa kanya. Inaanyayahan nga lahat ng ating mga kapatid. Hindi lang yung mga miyembro ng Filipino-Chinese community, kundi kahit sino. Kasi nga, napakalawak talaga nitong sakop na area ng event at marami silang pwedeng i-enjoy bukod dun sa performances, sa concert, sa bazaar. Meron ding mga itinayong parang pwede nilang kaauliwan, gaya nung 360 photo booth. Meron ding mga wishing tree. So marami talaga silang pwedeng enjoy dito. Hanggang mamayang gabi yung event, 5:30 yung start ng concert na inaasahan tuloy-tuloy na raw yan hanggang sa salubong na sasamahan nga ng fireworks display. So Carrie, yung buong kalsada ba o yung kalsada ng Banawe ay isinara para sa mga sasakyan? Yes, nagkaroon din ng ilang road closure dahil nga dito sa gagawing celebration ng Chinese New Year. At ang sakop nung area is yung nabanggit ko nga kanina, Del Monte Avenue hanggang Scout Alcaraz Street. So dito sa ngayon, limitado lang at puro halos naglalakad lang din yung ating mga kapatid na nakikiselebrate dahil bawal nga muna ang mga sasakyan. Cheryl? Alright, maraming salamat. Mag-enjoy ka dyan, Carrie Cater.